Good day everyone, I am Jan Andrew Pineda from Group 8 and welcome to our educational video on family planning and sexual health. In this video, we will discuss the importance of family planning, the effective methods available for family planning, and essential information for maintaining sexual health. Kasi diba in the Philippines, we talks about sexual health is like a taboo for many and nakakahiya. Kaya naman for us future pharmacists, we made this video to spread awareness on how we can deal with patients about their inquiries regarding these topics. So before we view these scenarios that we created as an example, let us first discuss what is family planning and sexual health. According to the WHO, family planning is defined as the ability of individuals and couples to anticipate and attain their desired number of children and the spacing and timing of their births. So in short, it is the conscious decision and practice of controlling the number and spacing of children within a family. Family planning offers various benefits such as improved maternal and child health, economic stability, and the ability to make informed choices about your reproductive health, leading to a better life not only for you but also for your whole family. So there are certain methods on how we can achieve effective family planning. And this includes barrier methods such as yung mga condoms natin and hormonal methods such as pills. And there is much more. Kaya naman for us to understand this, let us view this scenario about a pharmacist-patient interaction about contraceptive methods. Good morning, sir. I am Joel Arguyal, your pharmacist for today. How may I help you po? Good morning po. Ask ko lang po sana about po sa contraceptive medicines. Pwede ko po bang malaman kung anong type ng contraceptives ang kailangan? Kung para po ba sa lalaki or para sa babae? Ano po, para po kasi sa misis ko po. Sige po, sir. Gusto niyo po bang sa counseling area na lang po natin pag-usapan? Sige po. Nahihiya po kasi ako eh. Baka makarinig po ng ibang tao. Salamat po Dito na lang po tayo. So, ano po bang concern nila? Ayoko po kasi magkaroon ng anak si misis eh. Ang may recommend ko po na pinaka-convenient ay ang paggamit ng condoms, since ito po ay ang pinakamadali gamitin and madali lang po mahanap sa mga store. Ang paggamit po nito ay isusuot nyo lang po siya every time na magkakaroon kayo ng intercourse ni Mrs. And paalala ko lang din po na once lang po pwede gamitin ang isang piece nito. Paano naman po kung sakali pong masira po yung condom na hindi po namin namamalayan? Meron po bang gamot na iniinom? Kung para kay Mrs. naman po, marami po tayong options katulad na lang po ng pagtitake ng birth control pills, pagkapalagay ng IUD or ng ating intrauterine device, hormonal injections, and implants. Marami po palang options sa babae. Pero ano pa mas marirecommend niyo po sa misis ko? Kung ang hanap niyo po ni Mrs. ay yung pangmatagalang contraceptives and kung ayaw po niya ng umiinom ng pills everyday or yung para maintenance, ang marirecommend ko po ay ang pagpapalagay ng birth control implant or ng IUD. Ito pong dalawang ito ay makakapag-offer ng protection for several years. On the other hand naman po, kung mas prefer ninyo na mas makontrol yung pagtitake ng contraceptives and kung okay lang po kay Mrs. na gawing daily routine ang pagtitake, you should go po for the birth control pills or contraceptive patch. Ang dami naman po yan. May side effects po ba yung mga yan? If concerned po kayo sa side effects, nag-vary po kasi siya sa mga contraception methods natin and sa tao po na magtitake. For example po, yung ibang gumagamit ay nagkakaroon ng changes sa kanilang menstrual cycle or sa mood nila, while yung iba naman po ay hindi nakaka-experience ng ganon. Kung may preferred na po kayong contraceptives, pwede naman po nating i-discuss yung kung ano ang potential side effects niya. Kung yung contraceptive pills po ba, parang may nabanggit po kasi si Mrs. tungkol dyan eh. Yun daw po yung gamit ng kaibigan niya. Mabuti po ba yun sa aking asawa? Pwede naman po.
Since first time po magte-take na misis nyo, itong 28 tablets na lang po ang marirecommend ko. May numbers po ito sa likod na 1 to 28 and kung mapapansin nyo po, may 7 tablet na naiiba ng kulay. So ang pagte-take po nito ay mag-start by number. So number 1 po ang mauunang inumin ni misis sa first day ng kanyang menstruation. And tuloy-tuloy na po yun araw-araw hanggang sa maubos itong isang pack. And then pagkaubos po nitong isa ay mag-start po ulit siya sa number 1. Mas okay rin po kung same time niya po iinumin everyday. Kunyari po ay 8 p.m. niya tinake ngayon, 8 p.m. niya rin po ito-take the next day. Kailan naman po ito magiging effective? Saka ano naman po yung mga side effects nito? The pills will take effect po after 7 days ng pagtitake, sir. And to be sure na lang po na walang mabubuong baby after a month of taking the pills na lang po. And then sa potential side effects naman po, pwede po maka-experience si misis ng headache, nausea, constipation, spotting, and bloating. And then marami naman din pong benefits ang pagtitake ng pills katulad ng pag-lessen ng severe cramps from dysmenorrhea, it lowers the risk of ovarian cyst, and nakapag-regulate din ng menstruation. Baka naman siguro makakabuti ito kay misis as long as hindi kami makakabuo ng baby. So, sige. Pabili na lang ako ng isang box at pati na rin ng condoms. Sure po. Tip ko lang din po na magpa-consult din po muna kayo sa doctor about sa pagtitake ng pills ni misis. Ito na po. Okay, thank you po. Thank you po, pharmacist. Thank you po. Balik po kayo. Ayan nakita natin ang different contraceptive methods that could help us create not only a happy family, but also a family with economic stability. Kasi dito alam naman natin sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, mahalaga na magkaroon tayo ng right decision and right planning. Kaya naman moving on to our next topic, what about sexual health? Ano nga ba ang sexual health? Sexual health is defined as the state of physical, emotional, mental, and social well-being in relation to sexuality. It is not a merely absence of disease, dysfunction, or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences free of coercion, discrimination, and violence. So let us emphasize that having positive sexual health involves having healthy relationships that are built on mutual respect, consent, open communication, and trust. Kaya nga diba sabi, free of coercion, discrimination, and violence. However, having intimate relationships can also pose a risk, and this risk includes diseases that we call sexually transmitted infections or diseases. On short, STDs and STIs. Kaya naman mahalaga na nag-iingat tayo, and we must always be careful and make the right decision. Gumamit tayo ng contraceptive condoms not only to prevent pregnancy but also to protect us from STDs, and have regular checkups pag may nararamdaman tayong kakaiba after committing the deed. Kaya naman in this next scenario, let us see the patient-pharmacist interaction related to sexual education. Hello ma'am, good morning po. I'm Marilu Castro, your pharmacist. Ano po ang sa kanila? Ano po kasi, may concern lang po ako kaso nakakahiya po kasi baka may makarinig na iba. Okay po ma'am. Bali, dito na lang po tayo sa gilid. So, ano po ba ang maitutulong ko sa inyo ma'am? Kasi po, nagkayayaan po kami ng mga kabarkada ko sa isang bar. Dahil po sa kalasingan, may nakilala po ako isang guy. Tapos ayun po, nangyari na. Then, pagkatapos po ng ilang araw, parang nahirapan na po ako sa pag-ihi. Parang sumasakit na po yung pag umiihi ako. Natatakot po ako, baka po STD na ito. Ma'am, pwede po bang itanong ko kung ilang taon na po kayo? 23 na po, ma'am. Okay po, ma'am. Ma'am, nagpa-check na po ba kayo sa inyong doktor? Hindi pa po. Dito po muna ako nagpunta para po malaman ko sana kung ano yung mga symptoms and medication na kailangan i-take.
Yes po, ma'am. Actually po, may ibang cases po na walang symptoms, kaya po talaga maganda na magpa-test para po masigurado. Tapos, sa ibang cases naman po ay nakakaranas sila ng pain when peeing, tulad nga po ng nabanggit niyo. And then, meron din po na unusual discharge from their vaginas, unusual bleeding, rashes, itchy genital or anus, and blisters around their genital or anus po. Ano po ba yung mga kailangan i-test sa mga ganun, ma'am? Sa test naman po ay meron tayong blood testing kung saan ay mas nade-determine agad ang STD in an early stage. Meron din pong urine samples and fluid samples. Kadalasan po ay nasa 1 hanggang 2 linggo bago po lumabas ang result ng mga test. Tungkol naman po yun sa mga test na ganun, maganda po ba yung ano po mga magagandang inumin at ano po bang mga gamot doon? About naman po sa drugs, meron po tayong drugs na pwede i-take ang mga patients na may STD, katulad ng mga antibiotics and antiviral drugs. Mayroon po kasi tayong uri ng STD na kayang gamutin, ibig sabihin po na kapag natapos na po ninyo ang gamutan ay mawawala na ang infections and hindi na po kayo makakahawa sa iba. Meron naman po kasi na STD na kahit hindi na po gagaling. Ibig sabihin po, kahit po matapos na po ninyo yung gamutan, ay nandoon pa rin po yung virus at pwede po kayong makahawa sa iba. Kaya po ang maire-recommend ko po sa inyo ay magpa-check na po kayo sa inyong doktor para po masigurado kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat na inumin. Sige po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong payo. You're always welcome po, ma'am. If may tanong pa po kayo or more questions po about sa STD, huwag po kayong mahiya na pumunta po dito sa pharmacist and magtanong po. Thank you po. Always remember to uphold privacy regarding this matter and be discreet in talking with our patients. Now that we know about sexual health and family planning, mag-move on naman tayo to our last topic, which is prenatal care. Siyempre, diba, if we plan our family effectively, we can now move our focus sa pag-aalaga para sa ating future babies. According to the National Institute of Child Health and Human Development, prenatal care is a type of health care that pregnant women receive to ensure the best possible health outcomes for both the mother and the baby. Prenatal care can begin even before pregnancy with a pre-pregnancy care visit to their healthcare provider of choice. So this includes regular checkups, nutrition, and medications that can help foster a healthy mother and baby during pregnancy. Kaya naman for our last video, makikita natin how a pharmacist could talk to a pregnant patient. Hi, ma'am. Good morning po. Ano pong kailangan nila? Ay, hello ma'am. Good morning. Meron po ba kayo ng mga gamot na ito? Pero yung Dapaston kasi nabili ko na siya sa OB ko. Pero tanong ko lang kung para saan nga siya ulit? Available naman po lahat ng gamot sa reseta niyo, ma'am, dito sa aming pharmacy. Yung Dupaston po, para po siya sa pampalakas ng kapit kay baby. Oo nga pala, natandaan ko na. Sorry. Yung ano kasi, first pregnancy ko kasi to. Tatanong ko sana kung ano yung mga bawal para sa mga first pregnancy. May mga bawal ba na gamot, mga bawal na pagkain, tsaka ano yung mga bawal na gawin pagka first pregnancy? Ma'am, bawal po kayong magbuhat ng mabibigat since may Dupaston po na nireseta si Doc. Sa mga pagkain naman po, baka po mahilig kayo sa sashimi. Bawal po ang mga raw food sa mga buntis. Pati po ang coffee, bawal din po dahil nga po sa caffeine nito. Pati din po yung pag-inom ng mga alcoholic drinks, ay bawal din po, bawal na bawal po yan. Nakaka-apekto po kasi ito sa pag-develop ng body parts ni baby and worse po, this will lead to miscarriage if nagagawa po natin ang mga ito. Ay naku, maraming salamat ma'am. Tatandaan ko yung mga sinasabi nyo para sa aking baby.
Naku ma'am, you're always welcome po. But the most important thing po is to continue eating a nutritious diet. Staying active po sa pag-visit sa inyong OB and getting enough rest. Naku, yes po ma'am, hindi po namin kakalimutan na mag-visit regularly sa aming OB. Tatanong ko lang din po pala ma'am kung ano yung mga prenatal vitamins na pwede kong inumin. Most prenatal vitamins po na nagko-contain po ng essential nutrients needed during pregnancy po, including po yung folic acid para po ito sa healthy growth and development ng baby sa tummy nyo. Yung iron naman po is para sa blood, and syempre po yung calcium para po mas matibay ang bones ni baby pag lumaki. However po, it's best po to consult with your OB to determine the right prenatal vitamin for you po. Kasi po may mga additional supplements pa po na ibibigay sa inyo based po sa inyong health. Naku, thank you mama. Salamat sa mga payo mo. See you soon po. You're very welcome po. It's a great that you're taking steps to ensure a healthy and safe pregnancy. Pag po marami pa kayong questions and gusto niyo pa po ng guidance sa pregnancy journey niyo, andito lang po kaming mga pharmacists. Please feel free to reach out po sa amin. Andito po kami para sumuport sa inyo sa very step of the way nyo po. Wishing you a healthy and happy journey po. Thank you, ma'am. Thank you din po, ma'am. And that's all for this video. Sana marami kayong natutunan. And always remember to keep safe and make the right choice. Not only for you, but also for your loved ones. Kaya naman, thank you for watching and